Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag ng Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Sumahin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-uusapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kumol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ito ho ay piyesta ng ating pinakamamahal na San Jose. Nobenaryo ito ng paparating niyang kapistahan. In particular, sa ating komunidad sa Gagalangin, we honor the passing on, the death, la muerte of Saint Joseph, patron saint also of good death. Sapagkat nung siya'y pumanaw, pinaniniwalaan nating kasama niya the best persons you could ever be with when you die, no other than the Lord Jesus and Mama Mary. Kasama niya. Napakaganda ng kanyang naging kamatayan. Dahil kasama niya ang ina ng Diyos at mismong ang Panginoon. Panginoong Hesukristo na kanyang anak. Alam niyo, merong isang inatake sa puso, dinala sa ospital. Ito yung mayamang mama. Tapos, nakita niya yung anghel ng kamatayan. At bagamat siya takot na takot, tinanong niya ang anghel ng kamatayan. Sabi niya, dahil malala yung kanyang sakit sa puso, sabi niya,
ito na po ba ang aking araw na ako'y inyong susunduin, ako'y mamamatay? Ang sabi ng anghel sa kanya, hindi pa, huwag kang mag-alala. Meron ka pang 10 years. May 10 years ka pa. So okay pa. And long story short, totoo nga, gumaling. Gumaling sa sakit. At in fact, pwede na siyang lumabas mula sa ospital. Pero alam mong ginawa niya? Imbis na lumabas sa ospital, dahil okay na, gumaling na eh. Ginamot na. Ang nangyari, mayaman nga siya, no? He hired the best doctors. Una, the best surgeon for, ang tawag, expert doon sa, ano bang tawag, plastic surgery. Ang ginawa niya, pinabago niya yung kanyang mukha. Yung kanyang ilong, pinatangos niya. Tapos, the best doctors there was para sa kanyang balat. Pinaputi, pinakinis, lahat, no? Ibang-iba na ang kanyang mukha. Gwapong-gwapo, poging-pogi. Makisig. Gano'n, no? Yung kanyang ilong, yung mata, yung bibig, lahat. Pinabago. And then, after a month, pwede nang lumabas. He was so excited, no? Sa loob-loob niya, may 10 years pa pala ako, no? So, ginastos niya yung pera niyang kaya niyang paggastusin para sa pagbabagong anyo. So, new life, new me, 10 years to live. Parang ano lang, passport lang, ah. Tapos, she was so excited, lumabas siya ng ospital. Inaantay niya yung kanyang driver. Ngayon, paglabas niyang ganyan, doon sa may emergency, may humarurot na ambulansya. May emergency nga, may sinugo din sa ospital. Dahil medyo tatanga-tanga pa siya, no? He was so excited. Paglabas niyang ganyan, nabunggo siya ng napakabilis na ambulansya, patay. He died. Patay. At nung nasa kabilang buhay na siya, galit na galit siya. When he confronted itong si anghel ng kamatayan, nakita niya doon sa kabilang buhay. Sabi niya, walang hiya ka. Sabi mo, anghel ng kamatayan, may 10 years to live pa ako. Paano? Ba't ganito? Ba't namatay ako? Sabi ng anghel ng kamatayan, pambihira. Dahil sa kapugian mo, hindi kita nakilala, ikaw pala yun. Ikaw pala. Ibang-iba ng mukha mo, iba-iba na itsura, ikaw pala yun. Pasensya ka na. My dear friends, the gospel for today, for the second Sunday of Lent, is about the transfiguration of the Lord Jesus. Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Nagdingning ang kanyang kasuotan, ang kanyang mukha ay singliwanag, singning ng araw. And they saw His glory. Pagbabagong anyo. Sa salitang Griego, the original text na ginamit sa Ebanghelyo, they use the word metamorpho to mean transfiguration. Metamorpho, not the very root word of the word metamorphosis in English. Ito yung the process where, halimbawa, no, the best example would be yung caterpillar. Yung caterpillar, mula sa pagiging uod na medyo masama ang itsura, in such a way that by God's grace, no, talagang only God can do it, na magiging napakagandang paro-paro. Who can do it but God alone? But then, it's possible, no, with metamorphosis. Nagbagong anyo ang Panginoong Jesus. And we saw His glory, says the apostles. Nakita, nasulyapan ang kanyang kaluwalhatian. Now, my dear friends, nais ng Panginoong magbago tayo. It's not gonna be an overnight thing, pero kahit paunti-unti, yung nanais ng Panginoon, alam mo, siya ay magulang. Siya ay tatay. Gusto niya, Jesus Christ is the firstborn according to letters of St. Paul. Siya ang panganay ng mga anak ng Diyos. And our destiny is to be conformed into the image of Christ, His firstborn. Na maging kamukha tayo ni Jesus sa lahat ng kanyang anyo. Ang tanong ngayon, kung ikaw if you have the chance, if you look back to the story kanina, no? It was a joke, but it was a good story to start with. Kung meron kang oportunidad, if you have a chance na may baguhin sa buhay mo, ano kaya iyon? If you have a chance na may mabago sa buhay mo, ano kaya iyon?
Baka iba sa inyo, sasabihin, Father, yung aking ilong, ang aking balat. Meron kaya rito ang magsasabing, Father, yung ugali ko medyo magaspang. Father, medyo judgmental ako. Father, medyo palaaway ako, medyo madali akong mag-init. Kahit online, Father. Lalo ngayon, nakikita ko on social media, no? Because I have friends from Mindanao, Visayas, and Luzon, from all over the place. Nakikita ko, nag-aaway-away yung mga tao, no? Kanya-kanyang diskusyon dahil sa mga nangyayari, no? With the arrest of the former President Duterte. Nag-aaway-away ang mga tao. But then, our destiny is to be conformed into the beautiful image of Jesus Christ. Even Saint Joseph, in his life, he was transformed. Biruin mo, nagkaroon siya ng responsibilidad when he accepted being the foster father of Jesus. Yung tapang niya, kakaiba. Kakaiba, no? When the entire kingdom, sa utos ni Herodes, gustong patayin yung bata. In fact, pinapatay, 2 years and below, pinatay lahat ng sanggol around the area where he was born. Nabago ang pagkatao ni San Jose. Nabago, no? He was so brave and he was so courageous, and he brought the mother and the son into another land, a foreign land. Hindi niya alam ang pananalita. Wala siyang kakilala, wala. It was really out of his comfort zone. Pero nabago. Nabago ang pagkatao. And then, of course, by his death, he was completely transformed. Ultimately, our transformation will happen when we die. When we die. And when we enter the kingdom of God. That will happen there. Malinaw yon sa ikalawang pagbasa na binasa kanina mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Babaguhin ng Diyos ang ating katawang lupa ayon sa katawan ni Jesus na muling nabuhay. Magiging katulad niya tayo. The glorious body of Jesus Christ will also be our destiny. Now, yung pagbabago niyan mag-uumpisa rito sa mundo. It will start here. It is the will of our Father for us to be renewed, to be transformed, to be transfigured. Ang tanong lang naman ay, how willing are you? How willing are you? How sincere are you? How sincere are you na magbago? Merong isang namatay na pag-uusapan natin kamatayan kasi nga La Muerte, no? Piyesta ng ating La Muerte, San Jose. Yung namatay ay matandang isang ali naman, mga middle-aged na ali, mga 50 plus na ali. And it was a surprise of her life. Bakit? Nakapasok siya ng langit, tapos she was given a tour, parang heaven tour, ni San Pedro sa langit. Lakad sila ng lakad. And he was so surprised, she was so surprised. Ang una niyang nakita na talagang gulat na gulat siya ay yung kanyang chismosang kapitbahay. Sabi niya, sa loob-loob niya, ba't sumalangit yan? Kilala ko yan, chismosa yan. Chismosa yung kapitbahay na yan, no? Ang daming, ang daming galit dyan, dahil chismosa yan. Bakit sumalangit yan? Tapos, lakad sila ng lakad. Ang sunod niyang nakitang talagang kinagulat niya ay yung isang politiko. Politiko na kilala sa lungsod nila na kurap. Kurap. Sabi niya, di ko maintindihan, ba't ba sumalangit yan? Kilalang kurap yan. Tapos, ito ang pinakamalaking gulat sa kanya, lakad sila ng lakad, no? Haba ng nilakaran nila. Nakita niya ron, ang kabit ng mister niya. Gusto na niya magreklamo. Dahil San Pedro, sabi niya, gusto niya sabihin, bakit ganoon? Hindi niya maunawaan. Bakit sumalangit, bakit nasa langit din yung kabit ng asawa niya, no? Pero hindi niya kayang magreklamo. And then, lakad ng lakad, may napansin siya sa lahat na mga nakita niya doon, dilat yung mata. Dilat na dilat yung mata, no? Lahat na nakita niya, dilat ang mata, parang nakadroga. Dilat na dilat. At di na siya nakapagpigil. Tinanong niya si San Pedro. San Pedro, bakit po ba yung mga taong nakatagpo ko, nakasalubong ko rito, lahat ng taong nakita ko rito, ay dilat na dilat ang mata. Dilat na dilat ang mata. Ang sabi niya, alam mo, Mrs., kaya dilat na dilat ang mata ng mga lahat ng taong nakakasalubong mo dito
Dahil nakita ka nila, takang-taka sila, ba't nandito ka? My dear friends, our role is not to judge others, but to lift up each other. In heaven, we will have the surprise of our lives. Baka yung taong akala mo karapat-dapat sa langit, baka hindi mo makita doon. Baka naman yung kapwa na akala mo ang sama-sama, at least sa paningin mo, baka yun pa ang mas mataas ang katayuan sa langit. You see? Yun, yung ugaling yan. Gusto ng Panginoon baguhin din. Mabago. Ugaling judgmental. What else? Maraming gustong baguhin ng Panginoon. Isa pa, our duplicity. Anong ibig sabihin, no? Halimbawa, merong isang nagtitinda, may grocery store sila. Tapos, sabi niya doon sa katulong niya, Inday, yung dumating na bigas, kaban-kabang bigas, nabawasan mo na ba ng 1 kilo per sako, bawat sako? Nabawasan mo na ba? Maduga eh. Yung mga dumating na supply ng, ang tawag dito, yung cooking oil, nabawasan mo na ba ng 2 litro? Yung dumating na 1 sakong asin, nabawasan mo na ba? In other words, yung binibenta nila, bawas. Naluloko sila ng ano. Ma'am, okay na po. Nabawasan na lahat. Yung timbangan, na recalibrate mo na ba? Okay na po, ma'am. O halika, umakit ka na rito. Magro-rosaryo na tayo. Patay. Maraming ganyan. Makadiyos. Hindi makabasag pinggan pag nasa loob ng simbahan. Pag nasa labas na, wala na, nag-iibang anyo na. But then again, my dear friends, our Lord wants us to change. Maybe not overnight. Paunti-unti. For as long as we are willing. It's really up to our willingness, our intention to change. Otherwise, walang magbabago if you are not willing to change. God's grace for us to change is just there. Nandyan lagi. It's really up to you and to me. Paano ba, Father? What shall we do? Umakyat ka ng bundok. Huwag mo ipabago yung mukha mo. Hindi uubra yan. Maganda nga mukha mo, ugali mo naman, hindi nagbago. Wala pa rin, walang kwenta yan. Umakyat ka ng bundok. When Moses and Elijah went up the mountain, they were never ever the same again. It was there that they encountered God. Ganun din. Si Pedro, si Juan, si Santiago, nung umakyat ng bundok, nakita nila how Jesus was transfigured, they were never ever the same again. So that when the crucifixion came, dumating matinding pagsubok, kahit paano, meron silang pinanghawakan upang maging matatag. What do I mean by umakyat ng bundok? It's not literal. It means pray. Pray like never before. Meditate. Pray intensely. After all, that's one of the programs during the season of Lent. Prayer, fasting, almsgiving. Intense prayer. Pray. Yun ang ibig sabihin ng umakyat ka ng bundok. Go to your room, pray. Ask your Father to grant you the grace of transformation. Pray intensely. Ama, gusto kong magbago. Itong ugali kong magaspang, gusto kong baguhin. Yung ugali kong nagtatanim ng galit. Gusto kong tanggalin lahat ng tinanim kong galit. Dahil pag tumubo yan at namunga, ang bunga niyan ay cancer, ang bunga niyan ay lahat ng sakit, ang bunga niyan ay relasyon na nasisira. Pray. Go to the mountain and encounter God, which means pray intensely. And it is only then that we can hear God our Father who will tell us, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Amen? Nais ng Ama na magbago tayo. And it's only possible when we go up the mountain, which means when we pray intensely and ask. Ask and you shall receive. Yung mamang namatay sa unang kwento kanina, pagdating niya sabi, ang hukom sa kanya ay, hindi ka papasok ng langit, doon ka sa purgatorio. Sabi ni San Pedro sa kanya. Sabi niya, ay hindi ako papayag na ako'y sa purgatorio. Tingnan mo naman yung mukhang ito. Kasi nagparitoke nga siya. Napakagwapo niya. Sabi niya,
yung mukhang ito, pupunta ng purgatorio, ay hindi po. Gusto, sa langit dapat ito. Sabi ni San Pedro sa kanya, alam mo iho, dito sa langit ay hindi papugihan, hindi pagandahan ng mukha at ng itsura. Dito sa langit ay pagandahan ng puso. Amen. Magsitayo ang lahat.